Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM. At heto guys, no, pakinggan rin natin itong message, no, ni VP Sara sa Independence Day, which is nabanggit niya, binanata niya na naman itong si BBM, which is sa pool itong mga banat ni VP Sara dahil nga dito sa mga anomalya at sa mga ginagawa ng administrasyong Marcos, nabanggit pa ni VP Sara na walang hiya si BBM. Ayan, panoorin natin. At pakinggan natin yan mamaya itong speech ni VP Sara at sa kanyang ambush interview rin. No? Pakinggan natin kasi hindi po natatakot bumanat itong si VP Sara dito sa kabangagan ni BBM sa kanyang administrasyon. Ito po, nagpasikat po ang First Family kanina sa Independence Day. No? Ayan, no? May nakahawak sila ng lubid. Oh. Mamaya, panoorin natin yan kasi nakakatawa eh. Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito sa taong bayan, okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Wala namang bayad mag-subscribe sa YouTube, kaya subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita, okay? O eto panoorin muna natin itong ambush interview ni VP Sara patungkol po sa kalayaan sa Davao, araw ng kalayaan sa Davao, okay? Ito po yung balita muna. Panoorin muna natin ito, okay? Play. May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang naging pagdiriwang dyan? Nikki, mismong si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Rizal Park sa Davao City. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang Pangulo sa ribulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Oh, yung video na yan na si VP Sara nakaganon, lumalakad, no? Maraming galit yan. Mga dilawan, mga loyalista, dami. Sasabihin naman nila, umaastang parang presidente si VP Sara. Ganon na naman sila. Sige. Wala namang problema kung pinoproject o umaasta sa paningin ninyo na parang presidente si VP Sara kasi that will be the future president sa 2028, di ba? Iyak na naman kayo dyan, mga dilawan at mga loyalista. Halatang halata naman na inggit kayo eh, di ba? Mas bagay kasi ni VP Sara maging presidente kaysa ni BBM. Yan ang katotohanan. At least hindi bangag yung aming presidente. Dumalo rin si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at iba pang security cluster at empleyado ng lungsod. Matapos ang aktibidad, nagpaunlak ng panayam si VP Sara. Binigyang diin ng bise na hindi lamang sa pananakop ng mga dayuhan nawawala ang kalayaan ng bansa, kundi maging sa korupsyon umano sa gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara. Ito, pakinggan po ninyo ha. Pakinggan ninyo ang banat niya dito kay BBM. Ang mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw. BBM, malasindikato sa pagnanakaw, sabi ni VP Sara. Naku po! Aray ko! Ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba? Every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng Correct. bawat Pilipino. Kasi sa totoo lang, no? Baka baliwala lang sa inyo, mga loyalista at mga dilawan. Pero kasi tahimik itong mga dilawan ngayon at mga loyalista. Tahimik sila dito sa flood control. Pero ang ingay nila sa impeachment. Tahimik sila sa flood control kasi halik na sila sa puwet ni BBM eh. Kasi alam nila, na itong mga dilawan na mga officials, no, yung mga nasa gobyerno ngayon na mga dilawan, nag-combine powers na kay BBM. Alam nyo naman, itong mga dilawan na mga officials, ginamit nila si BBM. At si BBM rin, ginamit itong mga dilawan officials. Alam naman po natin yan, huwag na tayong magbulahan, di ba? So naggamitan sila ngayon. Kaya itong mga dilawan at loyalista ngayon, tahimik sila dito sa usaping flood control kasi sila yung natatamaan eh. Ito mga official ni BBM at si BBM mismo matatamaan siya, ang pinsan niyang si Romualdez, di ba? So tahimik sila ngayon, di ba? So hindi nila alam na itong mga
especially itong si BBM, baliwala lang sa kanila na itong mga ninakaw na pera sa kabanang bayan, masakit ito sa mga mahihirap nating kababayan. Sobrang sakit ito. Oh. Tingnan nyo, may mga nakikita akong mga vlog, no? Yung meron kasi mga vloggers na pupunta sila sa bundok at maghahanap sila kung sino ang kanilang tutulungan. Nakita ko talaga doon marami sa mga kababayan natin sa mga bundok, no? Na talagang dapat sana ay yun ang pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. Oh, sa sobrang layo kasi nila, ang hirap nila makuha ng access ng tulong ng gobyerno kaya hindi sila natutulungan. Pero buti pa itong mga vloggers na ito ay talagang sinasakripisyo nila ang hirap na aakyat doon sa bundok para lang makatulong. Oh. Yan sana ang gagawin ng gobyerno, gumawa kayo ng programa na yung mga nasa sulok doon sa bukid, doon kayo tumulong kasi nandun yun, grabe. Merong doon na isang nanay, nanganak ng isang sanggol na walang gatas, walang vaccine, wala siyang basic na mga gamot para sa mga bata. Sabi ko nga, kawawa talaga. Hindi ba talaga ito natutukan ng gobyerno? Tapos wala pa silang ilaw, walang tubig. Yung asawa niya mag-iigib pa ng tubig sa malayo, sa river doon. Grabe, kawawa talaga. Tapos, ito, yung mga magnanakaw na mga government officials, sitting pretty, no? Ganyan po ang administrasyong Marcos. Hindi natin mabiblame ang administrasyong Marcos kasi po ganyan na sila. Baliwala lang sa kanila. Kahit anong banat natin dito, no? Itong gobyernong Marcos, ganyan na talaga sila. Walang naitulong. Nikki, Bril, may umuugong daw na banta umano sa seguridad sa Malacanang ngayong araw pa mismo ng kalayaan. No? May pahayag ba dito si VP Sara? Nikki, wala raw impormasyon si VP Sara tungkol dyan. Hindi rin daw niya pangungunahan ang anumang panawagan para sa isang people power. Dagdag pa ng bise, hindi umano niya kagustuhang agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni VP Sara. Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Grabe. Grabe yung mensahe na yun ni VP Sara, ha? Bantakin nyo, sinabi niya, wala akong balak na palitan si BBM sa pagiging presidente. Kasi gusto ni VP Sara makita ng taong bayan kung gaano kagarapal itong si BBM. Grabe. Alam mo, VP Sara, no? Nakita na namin kung gaano siya kagarapal. Gusto na nga namin ikaw yung pumalit sa kanya. Grabe. Nikki, nandito tayo ngayon sa labas ng Ateneo de Davao Senior High School Campus kung saan dito sa loob ng eskwelahan pansamantalang nakaburol ang mga labi ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Ayon kay VP Sara, ikinalulungkot umano niya ang trahedyang nangyari sa basketballista kasi kaisa raw umano niya ang pamilya ng biktima. Isa pa yan na issue pero I don't want to vlog that one, no? Yung nangyari sa basketballista. Kasi very negative. Sa panawagan ng hustisya para sa kanya. So yun po ang yun po ang balita patungkol diyan. Ngayon naman ay pakikinggan naman natin ang buong speech ni VP Sara dito sa Independence Day. Okay? Ito po, panoorin po natin at pakinggan po natin itong mainit na mensahe ni VP Sara. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom
was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag, and one flag alone, would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay mala sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. Correct. And it steals hope. Tama naman si BP Sara. Hindi lang naman pera ang ninakaw ng mga kawatan na ito sa flood control, itong mga government officials na ito. Ninakaw ninyo ang opportunity ng ating mga future leaders, itong mga kabataan natin, 'di ba? Na sana itong mga pera na ito ay naitulong sana sa mga edukasyon, sa kanilang kalusugan ng mga bata, mga kabataan, wala. Naging dahil sa pagnanakaw nila, marami pong buhay ang sinira nitong mga kawatan na ito. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna, and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for: the right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth,
for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat, piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino, ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ayan malinaw talaga yung mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam nyo, no? Ang napansin ko sa mga speeches ni VP Sara, lagi talaga niyang inuuna ang taong bayan, sa totoo lang. Kasi po, mahalaga kasi yung tapang at malasakit mo sa taong bayan. Tapang, bakit nabanggit yung tapang? Kasi kung wala kang tapang, wala kang maiambag sa taong bayan kung paano mo isosolve yung mga criminality. Yung sa problema natin sa droga na unti-unting bumabalik ngayon. Tapang kasi marami pong mga abusadong mga government officials ngayon na alam ko naman pagdating ng panahon na maging presidente na itong si VP Sara, lahat na nandiyan sa pwesto ngayon, no, na nag-abusado ng mahigit sa mga kanilang ginagawa, no, pagnanakaw ng kaban ng bayan, ikukulong yan ni VP Sara, and kailangan yan ng tapang. Malasakit. Bakit nasabi niyang malasakit? Kasi kung wala kang malasakit, kagaya ng First Family, wala, enjoy lang kayo. Gala-gala lang kayo. Punta lang kayo New York, kung saan-saan. Tapos pagdating ng panahon, magbaha na naman. Malapit na naman magbabaha kasi tag-ulan na naman, di ba? Good luck na naman sa flood control nito. Wala silang malasakit hanggang ngayon. Wala. Ang problema ay paulit-ulit kasi walang malasakit. Ito panoorin natin ito kasi kayo nang humusga kung nagpapasikat lang ba sila o nagpakitang tao. Ito po yung nangyari sa Independence Day, no? Pag-celebrate ng Independence Day sa administrasyon. Ito, tingnan ninyo. So, tayo naman, nire-respeto natin yung pambansang awit na yan. Sila yung nagsisilbi na parang pinupul nila itong lubid na ito para dito sa flag ng ating bansa ng Pilipinas. Wala tayong problema dyan, nire-respeto natin dyan. Pero ako po, nakukurnihan po ako dito sa ginawa ng First Family na sila talaga yung humihila dito sa lubid na ito. Pakitang tao ba? No, para alam ko naman nagpupustura na sila, nagpo-project na sila as early as now kasi hindi naman natin alam kung sino ang kanilang pambato sa 2028, no? Kung sino ang tatakbo para sa kanila. Kasi itong mga Marcos kasi, meron na itong ugali na kung impossible na ayaw nilang step down as president, mananatili yan dyan. Kasi lahi na nila yan Tingnan nyo yung ama, si Marcos Sr., almost 20 years yata yun siyang naging presidente. Like father, like son, siguro. Kasi binara sila ni Senator Amy Marcos, di ba? Yung chacha na yan, na ayaw na nilang bumaba. Ito, at kitang-kita mo naman, i-play natin ulit itong video na ito. At sa napag-observe ko dito sa video na ito, halatang-halata naman na hindi kayo sanay. Pero pinipilit nyo talaga na kayo yung pumwesto dyan. Tingnan ninyo mga alta ito. Ang arte pa nga ni Liza, tingnan niyo si Liza. Ang arte.
Basta ako ha, nakukornihan po ako sa ginawa nila. Pwede namang hindi sila ang gumagawa niyan. Pero talagang sila talaga ang humihila.